Ang Panginoon Jesucristo sa buong linggo. Because we're supposed to trust in the sacrifice of Christ Kahit pantimbang mapagkatiwalaan ang sakripisyo ni Kristo as our deliverer. bilang ating tagapagpalaya. Christ is our deliverer if you make Him your deliverer. Ang Panginoon Jesucristo ang ating tagapagpalaya kung gagawin natin siyang tagapagpalaya. You have to personally be able to ask Him to deliver you from your situations, from your difficulties, from things that you are struggling with daily. Kailangan ating hingin na tayo palayain mula sa mga kahirapan na ating dinaranas sa ating buhay. And then you need to trust Him to be able to do exactly what He said in your life. At To be kailangan the Lord of natin your life. pagtiwalaan ang ating Panginoon kung anong gagawin niya sa ating mga buhay. And then secondly, it says they overcome Him by the word of their testimony. At sabi diyan sa pangalawang talata, sila ay napagtagumpayan sa pamamagitan ng kanilang mga patutuo. And what is your testimony? At anong inyong patutuo? Are you thanking God for provision in your life? At ibang pinapasalamatan ng Diyos sa pagbibigay sa ating buhay? You thank Him for delivery from your sins? Tayo ba'y nagpapasalamat sa pagpapalaya sa ating kasalanan? Or overcoming addictions? O ating napagtagumpayan ang pagiging sugapa? Or other obstacles in your life? O ano pa mang mga balakid sa ating mga buhay? Because you got to have faith to confess a positive word. Sapagkat ang Panginoon ay may positibong pagkumpisal sa positibong salita. And then number 3, in this last days, we're going to have to be willing to die for the love of Christ before He returns. At pangatlo, tayo po ay may pagnanasa o pagnanais na mag-alay ng buhay para kay Kristo. In fact, in Iran, millions are being saved to Christ in the underground church. Ang katotohanan doon sa bansang Iran ay maraming naliligtas sa pamagitan ng patagong pananambahan. But many have given up their lives. At marami ang nagbuwis ang kanilang buhay. And Christ will redeem them in the world to come. They will receive a special reward in heaven. At sila ay liligtas ni Kristo at bibigyan ng napakalaking gantimpala sa langit. So, Kaya the devil can be two things. ang diablo ay may ginagawa mga bagay. He can be a roaring lion. Siya parang liyong umaatungal. Or he can be a loving angel. O kaya siya ay mapagmahal na anghel. So you got to beware. He can come in different forms. Kaya kayo dapat magkaroon ng babala sapagkat iba-iba ang kanyang anyo. But the only power Satan has in your life is to condemn you. Subalit ang kapangyarihan lamang ni Satanas sa inyong buhay ay ang ikundina kayo. He condemns us for our sins and transgressions in order to stop us from doing what we need to do. Ay kinukundina sa mga kasalanan na gawa natin upang mapigilan tayo sa ating mga ginagawa. So he constantly reminds me of my past. Kaya palagi niyang pinapaalala sa akin ang aking nakaraan. The sins I committed before Christ, Ang aking mga kasalanan na gawa bago kay Kristo, and even those times I've slipped. o kaya sa panahon na ako ay nadulas. That's what he reminds you of, because he condemns you. He says, how can God forgive you? At siya'y nagkukundina, paano kang napatawad ng Diyos? Because you sinned. And Sapagkat that ikaw ay sin is so nagkasala. critically important. At ang iyang kasalanan niya ay napakalala. God can't forgive that sin. At hindi ka mapapatawad ng Diyos sa kasalanan yan. That's what he does. He condemns. Yan ang ginagawa niya, nagkukundina. But the blood of the Lamb, Subalit ang dugo ng kordero, the blood of the Lamb, Ang is dugo ng represented kordero. in Jesus, can redeem us from the slavery of sin and Satan's control. sa pamagitan ng dugo ng kordero, tayo ay mapapalaya at mawawala sa kondinasyon ng kasalanan. So let's take a look at Colossians chapter 2, verses 12 through 16. Sa Aklat ng Kolosas, Kabanatang 2, 12 hanggang 16, ganito ang sinasabi, sa pamamagitan ng bautismo, nailibing kayong kasama ni Kristo at muli rin kayong nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya.
Kayong dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga hintil na hindi saklaw ng pagtutuli ayon sa kautusan, ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan at pinawalanggisan niya ang lahat ng naisulat na lituntunin laban sa atin, pati ang mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Kaya't huwag na kayong magpasakop sa anumang alituntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa mga kapistahan, sa bagong buwan o sa araw ng pamamahinga. So this is what you got to remind Satan about. At ito ang pinapaalala ng Diablo sa atin. There is no condemnation in Christ Jesus. Wala nang kondenasyon o pag-uusig kay Kristo Jesus. You've been free Kayo'y napalaya from the sins that lead to death. sa kasalanang nagdudulot ng kamatayan. And you are risen to newness of life. At kayo'y binigyan ng panibagong buhay. The question is, have you died to your past? Ang tanong, kayo ba ay namatay na sa inyong nakaraan?